Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila'y nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit pa hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, "Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Sige, lumayas kayo." Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga taga-pag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kalayaan. Ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Marami ang nagsasabing malaya ka kapag nagagawa mo ang gusto mo. Malaya ka kapag wala kang sinusunod. Malaya ka kapag walang pumipigil sa iyo. Ngunit kung iisipin nating mabuti, hindi lahat ng gusto natin ay nagpapalaya sa atin. May mga taong malayang gumastos ngunit naging alipin ng utang. May mga taong malayang magbisyo ngunit naging alipin ng bisyo. May mga taong malayang magalit ngunit naging alipin ng puot. May mga taong malayang magkasala ngunit naging alipin ng kasalanan. Kaya hindi lahat ng tinatawag na kalayaan ay tunay na kalayaan. May kalayaang nagiging tanikala at mayroon ding kalayaang ibinibigay lamang ni Kristo. At ito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayong araw na ito ayon kay San Mateo. Pagdating ni Jesus sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Hindi na sila normal na namumuhay. Nakatira sila sa mga libingan. Napakatapang at napakabangis nila, kaya't walang sino mang makadaan sa kanilang dinaraanan. Isipin natin ang kanilang kalagayan. Hindi lamang sila bihag ng masasamang espiritu, nawala rin ang kanilang dangal, nawala ang kanilang kapayapaan, nawala ang kanilang ugnayan sa komunidad. Parang buhay sila ngunit hindi na sila tunay na malaya. At hindi ba't may mga tao rin ganito ngayon? Hindi man sila naalihan ng demonyo sa paraang nakikita sa Ebanghelyo, marami ang bihag ng iba't ibang uri ng pagkaalipin. May bihag ng galit, may bihag ng inggit, may bihag ng bisyo, may bihag ng pornografiya, may bihag ng pagsusugal, may bihag ng droga, ng alak, may bihag ng sobrang pagnanais sa pera, may bihag ng takot, may bihag ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Sa paningin ng mundo, tila malaya sila, ngunit sa loob, nakagapos sila. At nang makita ng masasamang espiritu si Jesus, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos?" Napakahalaga ng tagpong ito. Ang mga tao noon ay maaaring nagduda kung sino si Jesus. Ngunit ang mga demonyo ay walang pagdududa. Alam nila kung sino ang nasa kanilang harapan. Alam nila na ang kapangyarihan ni Kristo ay higit na dakila kaysa sa kanila. At sa isang utos lamang ni Jesus, lumabas ang masasamang espiritu. Ganito kadakila ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakipagpaligsahan, hindi siya nahirapan. Isang salita lamang.
At napalaya ang mga lalaking matagal nang nakagapos. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo, ang salitang kalayaan. Dahil ang misyon ni Jesus ay hindi lamang magpagaling ng katawan, dumating siya upang palayain ang tao. Palayain tayo mula sa kasalanan. Palayain tayo mula sa takot. Palayain tayo mula sa anumang humahadlang upang mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Ngunit may isang nakalulungkot na bahagi ng kwento. Matapos ang himala, lumabas ang mga tao ng bayan, hindi upang magpasalamat, hindi upang sambahin si Jesus, kundi upang pakiusapan siyang umalis. Bakit? Dahil namatay ang kanilang mga baboy. Mas nangibabaw sa kanila ang pagkawala ng kanilang kabuhayan kaysa sa kagalakan sa kalayaang natanggap ng dalawang lalaki. Napakalalim ng mensaheng ito. Minsan mas pinahalagahan natin ang ating mga ari-arian kaysa sa tao. Mas mahalaga pa ang negosyo kaysa sa buhay. Mas mahalaga pa ang kita kaysa sa dignidad ng kapwa. At kung minsan, kapag hinihingi ni Kristo na bitawan natin ang isang bagay na humahadlang sa ating kabanalan, tayo rin ang nagsasabing, Panginoon, umalis ka muna. Kapag hinihingi niyang bitawan natin ang bisyo, ayaw natin. Kapag hinihingi niyang magpatawad tayo, nag-aatubili tayo. Kapag hinihingi niyang baguhin natin ang ating pamumuhay, mas gusto nating manatili sa ating nakasanayan. Hindi dahil ayaw natin kay Kristo, kundi dahil ayaw nating mawala ang mga bagay na kinakapitan natin. At narito yung pinakamagandang nais banggitin sa atin at ituro ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang pinakamalaking himala sa kwentong ito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo. Ngunit may mas malalim pang himala. Ang tunay na himala ay ang pagbabalik ng dalawang lalaki sa kanilang tunay na pagkatao. Muli silang naging tao, muli silang naging malaya, muli silang naging bahagi ng komunidad. Iyan ang ginagawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Hindi lamang niya inaalis ang ating kasalanan, ibinabalik niya ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay laging kumukuha ng ating kalayaan. Ngunit ang biyaya ay laging nagbabalik nito. Marahil ito ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Ano ang gumagapos sa akin? Ano ang bagay na paulit-ulit kong ginagawa kahit alam kong inilalayo ako nito sa Diyos? Ano ang kinakapitan ko na hindi ko kayang bitawan? At higit sa lahat, handa ba akong hayaan si Kristo na tunay akong palayain? Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin ang salitang kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang piliin ang mabuti, sundin ang Diyos at mamuhay bilang kanyang minamahal na anak. At kapag si Kristo ang ating Panginoon, wala nang tanikala ang makapipigil sa atin upang mamuhay sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Tanungin natin ang ating sarili at sama-sama nating pagnilayan ito. Ano ang tanikala sa ating buhay na patuloy na nag-aalis ng ating kapayapaan at kalayaan? At handa ba tayong ipaubaya ito kay Kristo upang tayo ay tunay na mapalaya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tanging nagbibigay ng tunay na kalayaan. Lumalapit kami sa iyo, dala ang lahat ng aming kahinaan, takot at mga tanikalang gumagapos sa amin. Palayain mo kami mula sa kasalanan at sa anumang humahadlang upang mahalin ka namin ng buong puso. Tulungan mo kaming piliin ang landas ng kabanalan at mamuhay bilang iyong malaya at minamahal na anak. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.